Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pambihirang pangyayari sa itaas ng kalawakan. Isang eroplanong aksidenteng tinamaan ng kidlat at ang laking gulat ng lahat sa ginawa ng isang batang pasahero. Dahil niligtas niya ang mga tao gamit ang isang simpleng karayom. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Nagsimula ang lahat sa isang maaliwalas na hapon sa paliparan ng Davao sa Mindanao. Ang Flight 714 ay nakaandang lumipad patungong Maynila. Puno ang eroplano ng mga pasaherong sabik makauwi, mga negosyante at mga pamilyang nagbabakasyon. Sa row 14, nakaupo ang 10 taong gulang na si Joseph. Sa tabi niya ay ang kanyang lolo na si Mang Jojo, isang matandang kilala sa kanilang lalawigan sa Mindanao bilang isang mahusay na mananahi at may malalim na kaalaman sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pamumuhay. Lolo, tingnan mo ang ulap sa labas. Parang unti-unting nangingitim ang langit sa banda roon. Huwag ka mag-alala pa. Sanay ang mga piloto sa ganitong panahon sa Mindanao. Magbasa ka na lang muna o kaya itago mo muna itong dala kong kahon ng mga sinulid. Inabot ni Mang Jojo kay Joseph ang isang maliit at lumang dilatang kahon. Doon nakatago ang mga paboritong kagamitan sa pananahi ng matanda. Ngunit hindi alam ng lahat. May isang espesyal na karayom sa loob niyo na gawa sa isang kakaibang uri ng bakal. Isang lumang pamana na may mataas na kakayahang dumaan ang kuryente o enerhiya ng hindi natutunaw. Habang umakyat ang eroplano sa taas ng 30,000 talampakan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dati-rating mahinaong takbo ng eroplano ay napalitan ng malalakas na pag-uga. Sa lahat ng pasahero, mangyari lamang po na ikabit ang inyong mga safety belt. Kami po ay nakakaranas ng bagyang turbulence dahil sa masamang panahon sa unahan, sabi ng flight attendant. Ngunit hindi ito ordinaryong turbulence. Sa labas ng bintana, ang kalangitan sa ibabaw ng Mindanao ay tuluyan ng binalot ng madidilim at naglalaki ang ulap. Kidlat dito, kidlat doon. Ang mga pasahero ay nagsimula ng magpanik. Si Joseph naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. May napapansin siyang kakaiba sa direksyon ng kidlat. Control Tower, nasaan ang clear path natin? Hindi gumagana na maayos ang radar dahil sa lakas ng electromagnetic interference, sabi ni Captain Roman. Sa loob ng cockpit, abala ang mga piloto. Hindi nila malaman kung bakit ang mga instrumento ng eroplano ay nagsisimula ng mag-malfunction. Sa labas, isang dambuhalang kidlat ang tila nag-aabang sa kanila. Lolo, ang kidlat! Hindi siya nawawala. Parang sumusunod sa atin. Huminga ka ng malalim, Joseph. Ang eroplano ay gawa sa material na kayang mag-discharge ng kuryente. Ligtas tayo. Pero nagkamali si Mang Jojo. Isang nakabibinging susot ng kuryente ang narinig ng lahat. Kasunod ang isang napakalakas na pagsabog ng liwanag sa labas ng eroplano. Isang direktang tama ng kidlat ang tumama sa kanang pakpak ng sasakyang panghimpapawid. Dahil doon, namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng cabin. Ang emergency yellow lights lamang ang natira. Kasabay nito, ang eroplano ay biglang bumuhal paitaas bago mabilis na bumaba. Dahilan upang magsigawan ang lahat ng pasahero. Ang oxygen mask ay biglang naglaglagan mula sa kisame. Diyos ko, tulungan niyo kami. Babagsak ang eroplano. Ang anak ko, kapit kayo! Sabi ng mga pasahero. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Joseph ang biglang pag-init ng dilatang kahon na hawak niya.
Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isa sa mga karayom ni Lolo Jojo, ang pinakamahabang karayom na gawa sa espesyal na metal, ay unti-unting umiilaw ng kulay asul. Narinig sa speaker ang gumaralgal na boses ng piloto. May emergency. Nawala ng supply ng kuryente ang pangunahing computer ng eroplano. Ang auxiliary power system sa likod ay nag-short circuit. Hindi namin makontrol ang stabilizer sa buntot ng eroplano. Ang ibig sabihin nito, walang kontrol ang piloto sa pagpipiloto. Diretso silang babagsak sa kabundukan ng Mindanao kung hindi maibabalik ang koneksyon ng kuryente sa pagitan ng fuse box sa likod at ng main cockpit control. Ngunit ang wiring system sa ilalim ng sahig ay tuluyan ng nasunog dahil sa overload mula sa kidlat. Pero si Joseph, gamit ang kanyang talas ng isip na nakuha sa panonood ng mga science documentary at sa mga turo ng kanyang lolo tungkol sa daloy ng enerhiya, ay tumayo. Joseph, saan ka pupunta? Mapanganib. Manatili ka upuan mo. Lolo, ang karayo mo. Ito lang ang tanging bagay na pwedeng magsilbing tulay sa nasunog na circuit. Kung hindi natin iko-connect ang main power gamit ito, babagsak tayo. Sa kabila ng malakas na pag-uga ng eroplano, gumapang si Joseph patungo sa gilid ng pader kung saan matatagpuan ang nakabukas na panel ng kuryente na malapit sa kanilang upuan. Nakita niya ang dalawang makapal na kable na naputol at nagpapakita ng sparks ng kuryente. Kung hawakan niya ito ng basta-basta, maaari siyang mapahamak. Ngunit hawak niya ang karayom na may balot na makapal na sinulid na selka. Isang mahusay na insulator o hindi nagpapadaloy ng kuryente sa kamay niya. Bata, bumalik ka sa upuan mo. Anong ginagawa mo riyan? Sabi ng flight attendant. Hindi nakinig si Joseph. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Itinapat niya ang dulo ng karayom sa unang naputol na kable at ang kabilang dulo sa isa pang kable upang magsilbing tulay ng kuryente. Ngunit bago pa man tuluyang magsalubong ang kuryente, isang napakalakas na kulog muli ang tumama sa eroplano at biglang nakaramdam si Joseph ng matinding puwersa na humila sa kanya paitaas. May tutuloy ba ni Joseph ang kanyang planong iligtas ang eroplano gamit ang karayom o tuluyan na silang babagsak sa kagubatan? Sa pagtama ng malakas na kulog, nayanig ang buong katawan ng eroplano. Marami sa mga pasahero ang napasigaw dahil sa takot, habang ang mga bagay sa itaas ay nagsimula ng mga laglag. Si Joseph, nakasalukuyang gumagapang malapit sa nakabukas na panel ng kuryente, ay halos tumalsik pabalik sa kanyang upuan. Ngunit sa tulong ng kanyang lolo Jojo na mabilis na umawak sa kanyang paa, nanatili siyang nakadikit sa sahig. Joseph, hawakan mo ng mabuti ang insulated na bahagi ng sinulid. Huwag mong hayaan na madikit ang balat mo sa mismong bakal ng karayom. Opo, Lolo. Nararamdaman ko ng init. Pero kaya ko po ito. Kailangan nating maibalik ang signal sa cockpit. Kitang-kita ng ilang nakararaming pasahero sa unahan ang ginagawa ng bata. Ang flight attendant na si Rina, na noong una ay pinagbabawalan si Joseph, ay napatigil nang makita ang determinasyon sa mga mata ng batang Mindanaon. Napagtanto niya na walang ibang paraan. Ang mga otomatikong switch ng eroplano ay sunog na. At ang tanging pag-asa na lang ay ang mano-manong pagpapadaloy ng kuryente sa nasirang linya ng stabilizer. Sa loob ng cockpit, lalong naging kritikal ang sitwasyon ni Captain Roman. Ang altimeter o ang instrumentong sumusukat sa taas ng eroplano ay mabilis na bumababa. Mula sa 30,000 talampakan, nasa 25,000 talampakan na lamang sila at patuloy pa rin ang kanilang mabilis na pagbulusok pababa patungo sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. First officer, hilain mong yoke. Ayaw kumagat ng hydraulic system. Walang kuryente na dumarating sa likod. Captain, sinusubukan ko, pero parang patay ang buong computer sa likod. Kung hindi ito aandar sa loob ng 2 minuto, mawawala na tayo ng kontrol sa direksyon. Sa likod,
sa tapat ng bukas na panel. Dahan-dahang inilapit ni Joseph ang dulo ng mahabang karayom. Ang karayom na ito, nagawa sa isang pambihirang uri ng matandang metal na may mataas na konduktibidad ngunit hindi madaling matunaw, ay nagsilbing pinakamaliit na jumper cable sa kasaysayan ng aviation. Nang madikit ang dulo ng karayom sa unang naputol na kable, isang asul na spark ng kuryente ang lumabas. Lumika ito ng kakaibang tunog. Matinding takot ang bumalot sa mga pasaherong nakakakita. Dahil isang pagkakamali lang ng bata ay maaari itong magdulot ng mas malaking sunog sa loob ng kabina. "Bata, mag-ingat ka! Baka sumabog yan!" sabi ng isang pasahero. "Hindi po sasabog ito. Ang karayom ni Lolo ay purong metal na kayang sumipsip at magdirekta ng kuryente ng diretsyo. Lolo, hawakan niyo po ang likod ko para hindi ako mabuwal kapag umuga uli." Agad na pinalibutan ni Mang Jojo ang katawan ng kanyang apo gamit ang kanyang mga bisig, na nagsisilbing anchor o tagakapit sa bata laban sa walang humpay na pag-uga ng eroplano. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit matatag na kamay, itinapat naman ni Joseph ang kabilang dulo ng karayom sa ikalawang kable. Sa sandaling maglapat ang dalawa, isang malakas na tunog ng kuryente ang umalingaw-ngaw sa buong row 14. Ang karayom ay biglang nagliwanag ng napakatindi, na tila ba isang maliit na lightsaber sa dilim. Dahil doon ay biglang bumalik ang ilaw sa monitor ng cockpit. "Captain, may signal na uli ang stabilizer. Bumalik ang kuryente sa backup system." "Salamat sa Diyos. Hilain ko ng eroplano pataas. Kapit ng mahigpit." Nararamdaman ng lahat ang dahan-dahang pag-angat ng ilong ng eroplano. Ang mabilis na pagbulusok pababa ay napigilan. Ngunit ang tagumpay ay pansamantala lamang. Dahil sa tindi ng boltahe ng kuryente na dumadaloy sa karayom, ang silk na sinulid na nakabalot dito bilang insulator ay nagsisimula ng mangitim at maputol. Naramdaman ni Joseph ang unti-unting paggapang ng matinding init patungo sa kanyang mga daliri. Kung bibitawan niya ang karayom, muling mawawala ng kontrol ang piloto at tuluyan na silang babagsak. Ngunit kung patuloy niya itong hahawakan, maaari siyang mapinsala ng matinding kuryente. "Joseph, ang sinulid! Nasusunog na! Kailangan mo nang bitawan na po!" "Hindi pwede, Lolo. 1 minuto na lang. Lalabas na tayo sa makapal na ulap. Kung bibitawan ko ito ngayon, mamamatay tayong lahat." Pinanood ng buong cabin ang sakripisyo ng batang si Joseph. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan at ang kanyang mga ngipin ay nanginginig sa tindi ng enerhiyang dumadaan malapit sa kanyang katawan. Sa labas ng bintana, isang mas malaki at mas nakakatakot na kulay pulang kidlat ang biglang gumuhit sa kalangitan, na tila ba direktang nakatutok sa pwesto kung nasaan si Joseph at ang kanyang karayom. Kaya pa kaya ni Joseph na ituloy ang paghawak sa karayom habang ang natitirang insulator ay tuluyan ng nauubos? Ano ang gagawin ni Mang Jojo para isalba ang kanyang apo bago pa mahuli ang lahat? Papalapit ng papalapit ang eroplano sa mas ligtas na altitude. Ngunit sa loob ng cabin, ang sitwasyon ni na Joseph at Mang Jojo ay mas lalo pang naging mapanganib. Ang silk o sultang sinulid na nakabalot sa karayom ay tuluyan ng natupok dahil sa tindi ng init ng kuryenteng dumadaloy mula sa nasirang panel. Kitang-kita ng mga nakasaksing pasahero ang paglabas ng usok mula sa maliit na daliri ng bata. "Joseph, bitawan mo na yan na po! Nasusunog ng balat mo! Ako na nga hawak! Ako na!" "Huwag, Lolo! May rayuma po kayo sa kamay at mahina ang puso ninyo. Hindi niyo po kakayanin ng kuryente. Konti na lang po. Nararamdaman kong umaayos na ang lipad natin." Sa gitna ng matinding sakit na nararamdaman ng bata, mabilis na kumilos si Mang Jojo. Nilabas niya ang kanyang panyo at ang natitira pang makapal na piraso ng tela mula sa kanyang bulsa. Agad niya itong binalot sa paligid ng kamay ni Joseph upang magsilbing karagdagang proteksyon o pananggalang sa init. Habang nangyayari ito,
Ang pulang kidlat na gumuhit sa labas ng bintana ay nagdulot ng panibagong electromagnetic wave. Ang magnetic field sa loob ng eroplano ay biglang nagbago. Ang lahat ng mga gawa sa metal na gamit ng mga pasahero, gaya ng mga singsing, relo at sinturon, ay tila ba hinihila ng isang dambuhalang magnet patungo sa direksyon kung nasaan ang karayom ni Joseph. "Oh, ano ito? Ang relo ko! Parang gustong matanggal sa kamay ko. Lumalapit sa pwesto ng bata." Sa lahat ng pasahero, manatili kayo nakakapit sa inyong mga upuan. Ilayo niyong mga hawak niyong metal sa row 14, sabi ng flight attendant. Napagtanto ni Mang Jojo na ang pambihirang metal ng kanyang karayom ay hindi lang basta nagpapadaloy ng kuryente ngayon. Dahil sa direktang tama ng kidlat sa eroplano kanina, ang karayom ay naging isang temporary electromagnet na sumisipsip sa natitirang static electricity sa loob ng eroplano upang hindi ito mag-overload sa main engine. Ang bata ay nagsisilbing lightning rod o tagasalo ng enerhiya sa loob mismo ng sasakyan. Sa loob ng cockpit, nakikita na ni Captain Roman ang unti-unting pagbaba ng babala sa kanilang mga screen. Ang mga pulang babala ay naging dilaw at ngayon ay unti-unti nang nagiging berde. "First officer, tingnan mo. Ang static charge sa engine number 2 ay bumababa. Parang may sumisisip ng emergency voltage sa likod. Ano bang ginagawa ng maintenance crew doon?" "Captain, walang crew sa likod. Ayon sa flight attendant sa intercom, isang 10 taong gulang na bata mula sa Mindanao ang humahawak sa mga kable gamit ang isang karayom sa pananahi." "Ano? Isang karayom? Imposible. Pero kung ano man ang ginagawa ng batang iyan, sinasalba niya ang buhay nating lahat ngayon. Sabihan mo sila magtiis pa ng 30 segundo. Lalabas na tayo sa storm cell ng Cloud9. Ngunit ang 30 segundo para sa mga taong ligtas ay parang isang habang buhay para kay Joseph. Ang kanyang buong braso ay nanginginig na sa tindi ng enerhiya. Ang karayom ay nagsimula ng magbago ng kulay mula sa asul patungo sa mapanganib na kulay puti dahil sa matinding init. Lolo, hindi ko na po yata kayang hawakan. Parang bumibigat po ang mga kamay ko." "Anak, apo, isipin mo ang iyong mama at papa na nag-aantay sa atin sa Maynila. Isipin mo mga kasama nating pasahero rito. Kaunting tiis na lang, Joseph. Ikaw ang bayani ng Mindanao sa araw na ito." Ang mga salita ni Mang Jojo ang nagbigay ng huling lakas kay Joseph. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at gamit ng kanyang buong natitirang lakas, mas lalo pa niyang ibinaon ang dulo ng karayom sa pagitan ng dalawang nag-i-spark na kable. Eksaktong sa uling segundo ng countdown, nakarinig ang lahat ng isang malakas na tunog ng pag-click mula sa kisame ng eroplano. Ang main automatic circuit breaker ay muling nag-reset. Bumalik ang buong lakas ng ilaw sa eroplano. Ang air conditioning system ay muling humugong. At ang stabilizer sa likod ay tuluyan ng gumana ng normal. Kasabay nito, ang eroplano ay tuluyan ng lumabas sa makapal at madilim na ulap. Tumama ang sikat ng araw sa bintana ng eroplano na nagbigay ng liwanag sa buong cabin. "Salamat sa Diyos. Ligtas na tayo. May araw na sa labas." Natutuwang sabi ng isang pasahero. Ngunit ang katuwaan ng mga pasahero ay napalitan ng takot nang marinig ang malakas na kalabog mula sa row 14. Dahil sa biglang pagkawala ng boltahe, ang katawan ni Joseph ay tuluyang bumigay at siya ay nawalan ng malay. Habang ang maywagang karayom ay tuluyang natunaw at naging abo sa sahig. "Joseph! Joseph! Gumising ka pa! Rina! Tulong! Ang apo ko! Ayaw magising! Tulong!" Agad na tumakbo si Rina, ang flight attendant. Bitbit ang emergency medical kit. Patay mali siya at walang malay ang bata. Habang ang kanyang kanang kamay ay may bakas ng matinding init. Nakaligtas nga ba si Joseph sa matinding boltahe ng kuryente na dumaan sa kanyang katawan? O ang kanyang kabayanihan ang magiging huling alaala niya sa mundong ito?
Binalot ng matinding katahimikan ang buong eroplano habang nakapalibot ang ilang pasahero sa upuan ni na Joseph at Mang Jojo. Ang batang nagligtas sa kanila ay nakaandusay ngayon. Walang malay at maputla ang muka. Mabilis na lumuhod ang flight attendant na si Rina upang suriin ang pulso ng bata. Habang ang kamay nito ay nanginginig din sa kaba. Diyos ko! Joseph! Gumising ka po! Huwag mo akong iwan dito! Paano ko sasabihin sa mga magulang mo na hinayaan kong mangyari ito sa iyo? Mang Jojo, kumalma po kayo. May tibok na po ang puso niya. Ngunit napakahina nito. Ang katawan niya ay dumanas ng matinding shock dahil sa bultahe ng static electricity. Agad na kumuha ng oxygen mask si Rina at ikinabit ito sa mukha ni Joseph upang matulungan ang bata sa paghinga. Isang pasahero na nagpakilalang si Dr. Alon, isang doktor mula sa isang kilalang ospital sa Cagayan de Oro, ang mabilis na lumapit upang magbigay ng paunang lunas. Bigyan niyo po kami ng espasyo. Mangyaring umatras po muna ang iba. Kailangan ng bata ng sapat na hangin. Ang nangyari sa kanya ay isang pambihirang kaso. Ang kuryente ay hindi pumasok sa kanyang mga mahalagang organ dahil sa telang ibinalot ng kanyang lolo na nagsilbing filter. Ngunit ang nerve system niya ay sobrang napagod. Sabi ni Dr. Alon. Habang sinusubukan ng doktor na gisingin si Joseph, narinig sa speaker ng eroplano ang boses ni Captain Roman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito gumaralgal o puno ng kaba. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng paggalang. Sa lahat ng ating mga pasahero, nais ko pong ipaalam na kontrolado na po natin ang buong Flight 714. Naisakatuparan po natin ang muling pag-stabilize sa tulong ng isang pambihirang milagro sa Row 14. Nakipag-ugnayan na po kami sa Maynila Control Tower. Isang medical emergency team ang nakabang sa atin sa runway sa sandaling lumapag tayo. Nang marinig ito ng mga pasahero, marami ang napaluwa. Tumingin silang lahat sa pwesto ng bata. Ang ilan ay nagsimulang magdasal ng tahimik habang ang iba naman ay hawak ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagkakaisa para sa kaligtasan ni Joseph. Sa kabilang banda, si Mang Jojo ay napatingin sa sahig kung nasaan ang abon ng kanyang natunaw na karayom. Ang karayom na iyon ay isang pamanang bakal mula sa kanyang mga ninuno sa Mindanao, na sinasabing nagmula sa isang bulalakaw na nahulog daan-daang taon na ang nakakaraan. Kaya pala nito na kayanang dalhin ang napakatinding enerhiya ng kidlat nang hindi sumasabog ang buong panel. Salamat sa lumang bakal ng ating mga ninuno. Ngunit mas sigit na salamat sa tapang ng aking apa. Dr. Alon, may pag-asa pa ba siyang magising bago lumapag ang eroplano? Ginagawa natin ang lahat, Mang Jojo. Ang reflexes ng kanyang katawan ay sumasagot naman. Ngunit parang ang kanyang diwa ay nasa isang malalim na tulog dahil sa biglang pagbaba ng adrenaline. Lumipas ang 20 minuto na tila ba walang katapusan para sa lahat. Ang eroplano ay dahan-dahan nang bumababa patungo sa Kalakhang, Maynila. Kitang-kita na mula sa bintana ang mga ilaw ng syudad at ang asul na dagat. Ang panahon din ay napakaganda rito. Kabaligtaran ng madilim na bagyong pinagdaanan nila sa impapawid ng Mindanao. Biglang gumalaw mga daliri ng kaliwang kamay ni Joseph. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi sa ilalim ng oxygen mask. Mama? Lolo? Joseph, naririnig mo ba ako pa? Nandito si Lolo. Hawak ko ang kamay mo. Dahan-dahang idinilat ni Joseph ang kanyang mga mata. Bagamat mapungay pa ito at talatang pagod na pagod. Laking gulat ng doktor at ni Rina nang makitang normal ang kulay ng kanyang mga mata at walang anumang senyales ng permanenteng pinsala sa kanyang paningin o pag-iisip. Isang tunay na milagro. Normal ang kanyang pagtugon. Bata, alam mo ba kung nasan ka ngayon? Nasa eroplano po. Lolo, ang karayom mo, nawala po ba? Huwag mo nang isipin ang karayom, Joseph. Ang mahalaga ay ligtas ka at ligtas ang lahat ng taong kasama natin dahil sa iyo.
Narinig ng mga katabing pasahero ang paggising ng bata at mabilis na kumalat ang balita sa buong cabin. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa loob ng Flight 714. Isang pagbubunyi na puno ng pasasalamat para sa munting bayani mula sa Mindanao. Ngunit habang naghahanda ang eroplano sa paglapag, isang hindi inaasahang alarma ang muling tumunog mula sa cockpit. May uling pagsubok pa bang nag-aantay sa kanila sa mismong runway ng paliparan? Akala ng lahat ay tapos na ang panganib. Ngunit ano ang bagong alarmang ito na tumunog sa huling sandali ng kanilang paglipad? Ang tunog ng alarma mula sa cockpit ay mabilis na nagpabalik ng kaba sa dibdib ng mga pasahero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa nasirang kuryente o dahil sa kidlat. Ito ang babala na ang eroplano ay papasok na sa huling yugto ng pagbaba at ang lahat ay kinakailangan nakalak ang mga upuan para sa emergency landing dahil sa kawalan ng pangunahing automatic braking brakes. Sa lahat ng pasahero, ito ang inyong kapitan. Ang naririnig ninyong alarma ay ang ating manual landing gear deployment confirmation. Dahil manual ang ating pagbaba ng gulong, maaaring makaranas tayo ng mas malakas na pag-untog sa runway. Manatiling kalmado dahil kontrolado natin ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Mang Jojo at mas lalo pang hinawakan ang kamay ng kanyang apo. Si Joseph, bagamat mahina pa ang kanyang katawan, ay nagpakita ng matamis na ngiti. Ang takot na naramdaman niya kanina sa gitna ng makapal na ulap sa Mindanao ay napalitan ng kapanatagan dahil alam niyang nagawa niya ang kanyang bahagi. Nagsimulang dumaong ang mga gulong ng Flight 714 sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ng eroplano, isang napakalakas na tunog na nagkiskis ang gulong at semento ang narinig. Ang eroplano ay bagyang dumiwang sa gilid. Ngunit dahil sa husay ng pagmamaniobra ni Kapitan Roman at sa maayos na signal ng stabilizer na idinugtong ng karayom ni Joseph kanina, dahan-dahan ngunit ligtas na uminto ang dambuhalang sasakyang pangimpapawid sa dulo ng runway. Salamat sa Diyos! Nakalapag tayo ng ligtas! Sa labas ng eroplano, makikita ang mga nag-aabang na bumbero, ambulansya at mga airport security. Ngunit bago pa man buksan ang mga pinto para sa pagbaba ng mga pasahero, ang pinto ng cockpit ay bumukas. Lumabas si Captain Roman kasama ang kanyang first officer na si Alan. Dire-diretso silang naglakad patungo sa row 14. Nang makarating sila sa tapat ni Joseph at Mang Jojo, nagulat ang lahat nang sabay na sumaludo ang dalawang piloto sa harap ng 10 taong gulang na bata. Ikaw ba si Joseph? Maraming salamat sa iyo, munting bayani. Kung hindi dahil sa talas ng isip mo at sa karayom ng lolo mo, hindi na natin makikita ang liwanag ng araw ngayon. Ang buong aviation industry at ang kumpanyang ito ay habang buhay na may utang sa iyo, sabi ni Captain Roman. Ginawa ko lang po ang tama, Captain. Ang lolo Jojo ko po ang nagturo sa akin na huwag mawawala ng pag-asa kahit sa gitna ng bagyo. Napaluha si Mang Jojo sa narinig. Ang mga pasahero sa paligid ay muling nagpalakpakan at ang ilan ay kumuha ng litrato bilang alaala ng makasaysayang lipad na ito. Agad na pumasok ang mga paramedic o medical team upang suriin si Joseph. Isinakay siya sa isang stretcher upang dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa buong pagsusuri, ngunit bago siya mailabas ng eroplano, ang lahat ng pasahero ay tumayo at nagbigay ng isang standing ovation para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, naging maugong ang pangalan ni Joseph sa buong bansa, lalo na sa kanilang lalawigan sa Mindanao. Maraming nagpadala ng tulong at parangal para sa kanya. Ang kumpanya ng eroplano ay nagbigay kay Joseph at kay Mang Jojo ng habang buhay na libreng flight ticket saan man nila gustong pumunta. Ngunit para kay Mang Jojo, ang pinakamalaking parangal ay ang makitang ligtas ang kanyang apo at ang katotohanan ng isang simpleng kagamitan sa pananahi. Isang lumang karayom mula sa Mindanao ay naging susi sa pagpapakita ng pambihirang kabayanihan.
Sa uling gabi ng kanilang pananatili sa Maynila bago bumalik sa Mindanao, nag-uusap ang maglolo habang nakatingin sa magandang tanawin ng syudad. Joseph, wala nang pamanang karayom ng ating pamilya. Natunaw na ito sa tindi ng kidlat. Nalulungkot ka ba? Hindi po, lolo. Dahil ang tunay na lakas ng karayom na iyon ay hindi naman po nasa bakal, kundi nasa puso ng taong gumagamit nito para tumulong sa kapwa. At ang aral na iyon ay mananatili sa akin habang buhay. At dito nagtatapos ang ating kamanghamangang kwento tungkol sa misteryo ng karayom sa Cloud9. Isang patunay na ang kabayanihan ay walang pinipiling edad. At ang pinakamaliit na bagay sa mundo ay kayang magdulot ng pinakamalalaking milagro kung gagamitin sa tamang paraan at may kasamang tapang. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pakikinig at pagsubaybay mula part 1 hanggang part 5 dito sa Tamoxki TV. Kung nagustuhan ninyo ang natatangi at kapanapanabik na kwentong ito, mangyari lamang po na i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Huwag din po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating natatanging kwento. Patuloy nawa kayong pagpalain na may kapal at maging ligtas sa lahat ng inyong mga paglalakbay. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ang inyong tagapagsalaysay sa Tamoxki TV na nag-iiwan sa inyo ng magandang araw at pagpalain po kayo ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.